At may bisita tayong taga-Philippines, ano? Ha? Talaga nakipag-Christmas natin ang buong pamilya ni Brother Randy at saka ni Sister Andre. Pakita yung nga po yung mga taga-Philippines. Ano? Ayan. Ayan. Palakpakan natin sila. Ano? Galing pa sila sa Pilipinas. Parang mas magagandang lalaki ito kay Mark. Ano? Medyo mga pinsan ni Mark yan. Pero mas meron pa bang galing sa Philippines? Oh, pakitayo nga po, pakitayo nga. Ayan. Praise the Lord. Palakpakan natin sila, malakas, malakas. Welcome na welcome po kayo. Galing sa, salamat po at mamaya babatiin pa yung mga bisita natin. Alam niyo, salamat sa Panginoon. Kapag dumadating ang Christmas, pagka Sunday, nauubos na yung mga nagsisisamba. Minsan kami mga pastor na nag-uusap, kung kailan yung Friday, umalis na yung iba, talagang magki-Christmas na doon sa ibang lugar. Pero salamat sa Panginoon, sa iglesia pong ito, nasa Diyos ang papuri, puno pa rin tayo kahit sa Martes ay Pasko na, hindi mahalaga sa atin kung anuman yung bigay ng mundong ito, ang pinakamahalaga sa atin ay ang tunay na diwa ng Pasko. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Di ba? Palakpakan niya natin ang ating Diyos doon. At ako'y naniniwala na ngayong araw na ito, may sasabihin muli ang ating Panginoon. At sabi rito, alam na po natin ito. Bakit siya naparito sa mundo? Ano ang layunin? Alam natin lahat yan eh. Ano ba ang layunin? At sumilang ang hari, ang pagsilang ng hari. Basahin nga po natin yung Isaiah 7:14 at saka po yung Isaiah 9:6. Sabay-sabay tayo. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga, manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay God be with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang pagsilang ng hari. Ito pa, Isaiah 9:6. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. At siya ang mamamahala sa atin. Siya ay kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ulitin ko po, mula kay Isaiah hanggang kay Matthew, 700 years. Sabi po ng mga mananaliksik sa Biblia, napakalayo, 700 years. Pero naganap. Anong layunin? Bakit naparito ang Mesyas? Bakit sumilang ang hari? Ito ang tanong, kung bang walang sinilang na Kristo, may Pasko ba? Wala po. Kung hindi ba sumilang si Kristo, mananatili pa rin siyang Diyos? Yes! May makapipigil ba? Diyos yan. Ibig sabihin, bakit naman nagpakababa pa, isinilang pa sa sabsaban, kulungan ng hayop, kung hindi naman po niya ginawa yon, mananatili pa rin siyang Diyos at makapangyarihan. Pero dahil sa ating lahat, ginawa niya yan. Ang pagsilang ng hari. Bakit? Ano ang layunin at naparito siya? Alam po ninyo, ang Pasko ay tungkol sa pagpapakababa ni Kristo upang maligtas ang tao at maibalik sa Diyos. Ulitin ko po yan. Bakit siya naparito? Bakit isinilang ang hari? Una, ibalik ang katuwiran ng Diyos. Ibalik ang kabanalan. Katuwiran. Maano natin ito? Maraming tao kapag wala kay Kristo, baluktot ang katuwiran. Di ba niyo napapansin yan? Baluktot ang katuwiran. Wala ngang katuwiran eh. Pag wala sa Panginoon. Ito yung nakita ng Panginoong Jesucristo. Ito ang nakita ng Diyos ni si Yahweh. Isipin nyo, bakit ginunaw ang Sodoma at Gomora? Wala nang katuwiran. Di ba? Lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Di ba? Yung iba nawawaw. Wow. Ibig sabihin, makikita natin yon. Bakit? Ito ba nangyayari na ngayon? Yes. Nangyayari. Isipin mo, Brother Randel ka. Brother Randel ka. Saka Brother Ben ka. Brother Ben. Brother Ben ka. Tinan nyo to. Tinan nyo to, ha? Tinanlanan nyo to. Liga. Dito. Brother Randel, dito. Dito tayo. Brother Ben, dito. Ito, tingnan ko kung nakikita ninyo to. Dito. Halimbawa lang ito. Holding hands kayo. Okay lang.
Yan, lumakad kayong dalawa. O yan, okay. O sige, lakad. Kunya, mag-holding hands kayo. Yeah. Okay. Okay. Dahil may katwiran, thank you, Brad. Dahil may mga katwiran yan, may kabanalan, parang, ano ba itong ginagawa mo sagwa? Pero sa walang katwiran, napunta kayo ng San Francisco? Doon sa anong lugar yon? Yung magkakaholding. Wala kasing katwiran. Kaya ito ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po siya nagpunta rito para ibalik ang katuwiran ng Diyos. Ang sabi diyan, manganganak siya na isang lalaki, ito'y pangangalan mong Jesus sapagkat siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Ang tao pag makasalanan, walang katuwiran. Nabalitaan niyo yung sa Connecticut? May katwiran ba yung patayin mo yung 20 bata at saka yung 6 na... At eto, matindi. Makatwiran ba yung nanay mo, babarilin mo? Walang katwiran yun. Di ba? Ibig sabihin, makasalanan. Ito ang tanong, kung iyan ba may Kristo, gagawin ba yan? Hindi. Bakit? Sapagkat may liwanag sa kanyang puso. Yun po ang napakahalaga. Kaya po ang isinisiwalat natin dito, ang ipinapahayag po natin dito, ay yung katuwiran na bigay ng ating Diyos. Ang tao kapag na kay Kristo, maliwanag ang isip niya. Kaya ang sabi po rito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. Bilugan natin tagapagligtas. Ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo sa kalangitan. Nagpupuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Isipin natin yun. Nagpunta ang Diyos sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo para ibalik ang tao sa katuwiran. Ibalik ang tao sa kabanalan sapagkat lahat ng tao makikita natin na naliligaw na ng landas. Isa po tayo, isa ako, sa naliligaw ng landas nung hindi ko pa natatagpuan ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi rito, Lucas 19:10, basahin natin lahat. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang Sino po ang hindi naligaw? Sige. Di ba? Tayo lahat ay naligaw. Nagkanya-kanya ng daan. Lahat tayo makasalanan. Maliwanag ang sinabi ng Bible, naparito ang ating Panginoong Jesucristo namatay sa krus sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin, iligtas ang naligaw. At isa po ako sa naligaw, salamat ako'y natagpuan ng ating Panginoon at kayo po'y isa sa natagpuan ng Diyos mula nang tanggapin natin ang namatay na Kristo, inilibing, nung 3 araw ay nabuhay at hanggang ngayon ay buhay. Yan po ang ating ipinagdiriwang. Walang iba kundi ang ating Kristong tagapagligtas. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Siya lang. Kaya po ang Christmas pag walang Kristo, sasabihin ko po sa inyo, walang katwiran. Tingnan niyo kung kailan magpapasko sa kadaming nakawan. Sa Divisoria, makikita mo, marami ng durukot. Marami nang hold up, magkapera lang. At ito matindi. Kung kailan Pasko, saka doon nagkakagalit. Alam niyo kung bakit? Walang pang Noche Buena. Totoo po ito sa nangyayari sa atin. Salamat sa Panginoon. Dahil kayo nasa bansang masagana. Dito, lahat tayo, hindi lang Pasko. Araw-araw. Meron talagang puno yung ating sagana. Di ba? Pero sino nagbigay niyan? Ang Panginoon. Di ba? Kaya makikita mo at dito, pangkaraniwan lamang, yung bimili ng bagong damit. Di ba? Pupunta sa Ross, pupunta sa Marshalls, pupunta sa
Di ba? Huklat ng huklat doon, mga pagkabunot. Hindi ba niya napapansin? Pangkaraniwan lang dito yan. Pangkaraniwan lang dito. Pero sa atin, pansinin po nyo, ang birthday at Pasko nandoon. Salamat sa Panginoon. Pero, tingnan ninyo, bakit marami ding mga Pilipino ang masaya kahit wala noon? Dahil naunawaan nila na ang Kristo'y pumunta rito para ibalik ang kabanalan, ibalik ang katuwiran, at talagang magbigay ng kaligtasan. Tingnan yung katabi mo, dati walang katuwiran yan eh. Yes! Di ba? O hindi ba, nung una, nung araw, ito yung Bible. Pero, Sister Julie, pero itong Bible na ito, nung una akong maging mananampalataya, itinatago ko yan sa likod ko. Bakit? Nahihiya ako. Bakit? Alin ang mas hinahangaan ng tao? Alin ang mas hinahangaan ng tao? Yung siga ka, matapang ka, habang naglalakad ka sa daan, dalawang akbay mong babae, sikat na sikat ka rin. Wow! Randy boy, lager there. Yun ang sikat eh. Yun ang sikat eh. Di ba? Saan naman magmamana yan? Fred, lager there. Yun ang sikat eh. Yun ang sikat. Okay, tingnan ninyo yan. Pero, bakit nung makakilala sa Panginoon? Bakit na iba? Straight. Wala nang nakikita kundi si Ninang M. Pambira. At ang tingin kay Ninang M talaga naman. Alabar yan. Ibig sabihin, straight na. Straight na. Ganon ang isang taong may katwiran. Pero ang tao na walang katwiran na nanggagaling sa Panginoon, okay lang yan, pinagmamalaki pa. Di ba? Merong isang tao, pinagmamalaki pa. Yung kasalanan, pinagmamalaki pa niya. Tapos yung Biblia, ikinakahiya niya. Bakit po? Anong sabi ni Pablo? Sabi diyan, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ibalik ang katwiran, ibalik ang kabanalan, sapagkat ayaw talaga ng kasalanan ng Panginoon. Kaya nga, ang Diyos na mataas ay nagpakumbaba para lamang tayo maligtas at magkaroon ng kapayapaan. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil tayo ngayon, nabubuhay tayo sa katwiran. Ayaw natin ng may inaapi tayo. Ayaw natin ng nalamang ng kapwa. Ayaw natin nagsisinungaling. Ayaw nating sinisiraan natin ang ating kapwa. Sino po rito yung gusto mo siraan yung kapwa mo? Ayaw natin yan. Pero dati gusto natin yan. Di ba gusto natin ang pinag-uusapang buhay ng may buhay? Sino may gusto nun? Hindi, may mamin tayo. Dati. Di ba? Dati ang pinag-uusapang buhay ng may buhay. Ngayon, sino ang pinag-uusapan natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon doon. Di ba? At ngayon, hindi na, kaya nga yung aklat na dati nating, yung book na dati nating binabasa, hindi na yon. Ngayon, Biblia na tayo. Kung dati ay tayo, ano binabasa natin nung araw? Liwayway. Yung suma. Kumisa, bibila ng dyaryo, may Xerox pa. Diba? At gustong-gusto yung tik-tik. Ibig sabihin, ngayon, iba na. Ano ang ngayon ang gusto natin? Biblia, dahil may katuwiran na tayo. Kanino galing yung katuwiran? Sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, eto pa, tingnan niyo mabuti. Binibigyan tayo ng katuwiran sapagkat ayaw na natin ng kasalanan. Pag may sino po rito yung nagmumura nung araw? Nagmumura. Yes, ako po yan. Magulat lang ako, nagmumura pa rin ako. Nagmumura ako sa jeep, nagmumura ako. Habang umuusok, nagmumura. Ngayon ba may nagmumura pa dito? Yung nabibigla lang, pakitaas ang kamay. Nabibigla, di ba? Nabibigla. Yung mga gumaganon, di ba? Di ba yung talagang nabibigla. Nabibigla talaga. Pero hindi na sinasadya. Nakukuha po ba na niya yan? Bakit? Dahil nabubuhay tayo sa katuwiran. Nabubuhay tayo, ibalik ang katuwiran na binigay kaya sa isinilang. Ito pa.
Point number 2, sabi, ibalik ang kaharian ng Diyos. Sino ang hari ng buhay mo? Yan ang tanong eh. Ibalik ang kaharian. Hindi lamang katwiran. Kasi eto po kapag walang katwiran, siya ang boss ng sarili niya. Kaya rito, naparito ang anak ng Diyos upang ibalik ang kaharian ng Diyos. Maunawaan po natin ito. Ito. May nabalitaan ka na bang hari na walang kaharian? Oh. Nabalita, si Silita, taga-Tundo yan eh. Hari ng Tundo. Yung mga ganyan. Hari ng Cavite. Ibig sabihin, alam po niyo, nakakita ka na ba? Sino ang hari sa bahay? Oh, magkakaintindihan na ngayon tayo. Sino ang hari ng bahay? Kakaintindihan yan eh. Ha? Di ba? Sino? Hari. Sino ang hari? Ang hari natin talaga, ang Diyos. Kaya nga eh. Pero sa tahanan, mayroong sinasabi na nangunguna. Yan po ay ang ating mga tatay. Maliwanag po yan. Mamaya. Hindi pwedeng si Marina ang hari, si Brother Eli ang hari. Ha? Si Sarah, nakita mo, tinawagan, ano tawag niya kay Abraham? Panginoon. Di ba? Master. Sa English po yan. Makita natin, yung respeto niya talaga dun sa kanyang asawa. Salamat sa Family Christian Church. Wala talaga ritong naghahari ay babae sa bahay. Wala yan. Di ba? Wala. Talagang makikita natin. Ha? Ang hari kala Gina ay si Alan. Ang hari kala Lilia, si Jomi. Buti na lang, Pastor, sinabi mo yan. Mamaya. Ang hari sa bahay ni Grace, si Grace. Pero malapit nang makatagpo ng hari yan. Ang Panginoong Jesus ang hari niya. Di ba? Okay. Ang sabi niyan, ibalik ang kaharian. Nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sipin niyo yan? Yung ipinanganak pa lang iyon ay hari. At yung ipinanganak na yon, kumakatok, ayaw pagbuksan, hindi nila alam na iyon ay hari ng mga hari. Napakaliwanag po niyan talaga. Ang sabi po riyan, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihing isang dalaga, manganganak na isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki. Yung hari na pinangalan nga niyang Jesus. Yung Jesus na yon, yung pong tatanggapin natin sa ating buhay. Ito ang tanong sino ang hari ng buhay mo? Dapat. Alam niyo, meron sinabi sa aklat ni Rick Warren, yung class 101, pinag-aaralan namin, yung what is the meaning of my life? Ano ang kahulugan ng buhay natin? Hanggat hindi mo naunawaan, kung ano ang kahulugan ng buhay, alam niyo kung bakit ito? Lahat ay nagnanais lumigaya, sinusubukan ang maraming bagay Hinahanap ng ibang kaligayahan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming kayamanan. Hinahanap ng ibang kaligayahan sa pamamagitan ng iba't ibang libangan. Hinahanap ng ibang kaligayahan sa pagiging tanyag at makapangyarihan. Mag-election sa Pilipinas, maraming papatay, manalo lang. Gusto nila yan. Mga kapatid, bakit? Baluktot ang katwiran. Nabalitaan ba ninyo yung nangyari sa Mindanao? Yung massacre doon? Kung di ako nagkakamali, 52 ang pinatay, mga reporter, para lang manalo. Ano nangyari doon? Tinabunan na lang ng lupa, pero hindi nakalusot yan. Ngayon, hanggang ngayon, di pa nalulutas. Okay. Bakit ginawa? Sapagkat gusto nila maging hari sila. Maging hari. Hindi nila alam kung ano talaga. Subalit ang tunay na kaligayahan na ito, nagmumula sa pagkaunawa kung ano ang aking layunin.
At magkakaroon ka lamang ng maliwanag na layunin, mga kapatid, kaibigan, kung tatanggapin mo ang tunay na hari, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Para magkaroon ka talaga ng kapayapaan. Eto, sino ang hari ng buhay mo? Sino ang hari ng tahanan, ng bahay? Dapat ang Diyos. Kapag ang hari ng bahay, kapag wala ang Panginoong Jesucristo sa bahay, magiging magulo po yan. Maniwala kayo sa akin. Kung yung mga nakaraan na yan, naging magulo, mga kapatid, eto, hindi pa tapos ang buhay. Salamat sa Panginoon. Dahil siya'y pumunta rito, binigyan tayo lahat ng pag-asa. Kaya kung kayo naririto, nasabihin natin, sayang. Hindi po. Sa akin, hindi. Sayang kung nakilala ko agad ang Panginoon. Sana, nalaman ko to. Mga kapatid, tandaan natin, may kantang In His Time. May kantang talagang sinasabi doon, may oras ang ating Panginoon. Ngayong tinawag ka na ng ating Diyos, ito po ang lagi nating sasabihin, Lord, salamat, sapagkat nalaman ko sa sarili ko na ikaw pala ang dapat maging hari ng buhay ko. Kaya po siya, ibalik ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong bahay, sa bansa. Tingnan niyo ang bansa na hindi hari ang Panginoon. Napakagulong bansa. Kung sino-sino ang naghahari, magulo at walang kapayapaan. Tingnan po natin, ibalik ang kaharian ng Diyos. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Hari nga eh. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Tandaan nyo, si David, nagtapos ang paghahari. Pero itong Kristong itong hari, walang katapusan ang kanyang paghahari sa atin kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya may trono. Meron ba namang hari na walang trono? Mamamahala. Kaya po siya pinapunta rito para ibalik yung pamamahala. Ang taong hindi namamahala ang Diyos, magulo buhay. Magulo ang buhay. Pero ang taong ang Diyos ang namamahala sa kanyang buhay, nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng kaayusan, nagkakaroon talaga ng katiwasayan ang kanyang buhay. Alam niyo, maraming tao, kahit dito, walang kapayapaan. Pero pag nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon ng maayos na buhay. Kitang-kita ko po sa mukha ninyo yung may kapayapaan. Yes, amen. Dahil wala kayong kangiti-ngiti. Pero ibig sabihin, yung puso ninyo, punong-puno ng kapayapaan. Hindi naman ngayit nakangiti, may kapayapaan. May mga taong ngumingiti, pero yung puso, deep inside, malungkot siya. Pero kayo, hindi kayo nakangiting masyado. Pero yung puso nyo, ngiting-ngiti dahil kay Kristo. Di ba? Kahit walang pera. Pero mas maganda ang may pera. Tala mo na yan, di ba? May kapayapaan pa. Masama bang mayaman? Hindi masama yan. Mas pinakamaganda talaga, Kristiyano ka na, mayaman ka pa, para gamitin ka ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos doon. Ibalik ang kaharian. Mamili ka na. Mamili ka na. Kaya, tinanin niyo po ito. Paano ka magkakaroon ng hari sa buhay mo? Basahin natin yung John 3, chapter 3, verse 2 and 3. Sabay-sabay tayo. Gusto ko, basahin natin lahat ito. Sumabay po tayo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, guro yan, teacher. Sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian. Ulitin ko, sino ang kausap po niya dyan? Nicodemo. Si Nicodemos, isang pariseo. Pumunta siya isang gabi. Sabi niya, nagsadya kay Jesus. Sabi niya, guro. Sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos. Naniniwala siya na si Kristo ay guro. Sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumakanya ang Diyos. Anong sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, Nicodemo,
maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi sa paghaharian ng Diyos. Unless sa man, be born again. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito, pakinggan nyo. Si Nicodemo, alam niya ang Biblia. Yung kinakabisa natin, Genesis, Exodus, Levitico, Numbers, Deuteronomy. Alam na alam niya yon, yung Pentateuch. Yun lang ang kabisa ni Grace, yung 5 yon. Pero kagabi talaga, kagabi, sabi ko. Okay, tinan mo. Okay, makikita natin. Pakinggan niyo mabuti, ha? Itong 5 ito, kabisang-kabisa po yan ng mga Pariseo. Skriba. Pero bakit nagpunta kay Jesus? Nagpunta siya at nagtanong, paano ba ako papasok sa kaharian ng langit? Pag sinabing kaharian, may hari, sino yan? Ang Panginoon. Paano ako papasok sa kaharian ng langit? Pag pumasok ka sa kaharian ng langit, may hari ka, ang ating Diyos. Ang sabi sa kanya ni Jesus, Nicodemo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Paano po ako ipanganak na muli? Matanda na ako. Isipin mo, sa laki kong ito, papasok muli ako sa nanay ko. Di ba? Si Nanay Marina, meron pa ba kayong nanay? Wala na, no? Ibig sabihin, malaya na yung iba, Na ibig sabihin, naligawan si Nanay Marina, wala nang pagpapaalaman. Okay, ito. Kung ito'y gagawin nating literal, paano namang ipanganganak si Nanay Marina, wala nang nanay? Kaya sabi ni Nicodemo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Anong ibig sabihin niya nito? Ang ibig sabihin po rito ay yung spiritual na kapanganakan. Pinanganak po ako sa laman ng aking ina, February 16. Huwag ninyong alamin kung anong kanya. Okay, February 16. Ako po'y ipinanganak sa spiritual. October 1, 1983, ipinanganak akong muli. At mula noong October 1, 1983, naging anak ako ng Diyos, binago ako ng Diyos, hindi po ako perfect, pero ibinalik ng Diyos ang katuwiran sa akin at kabanalan. October 1. Ang sabi ni Nicodemo, sabi ng Panginoon, malibang ipanganak, Nicodemo, ang ipinapanganak sa laman ay laman, ang ipinapanganak sa espiritu, espiritu. Kapag hindi kayo pinanganak sa espiritu, mapapahama ka. Mga kapatid, tiyakin ninyo ito. Sino ang hari ng buhay niyo? Si Kristo. Tiyakin po natin na kayo'y ipinanganak na muli. Ang taong dalawa ang kapanganakan, minsan lang mamamatay. Pwedeng hindi na pag nag-rapture sa Revelation. Ang taong minsan lang pinanganak, yung physical birth, 2 beses siyang mamamatay. Walang kapag-asa. Tiyakin po natin. Alam mo ba kung kailan ka ipinanganak na muli? Huwag kayo mag-iimbento. Okay, tiyakin po ninyo yan. Ang sino man, malibang ipanganak na hari. Paano kung magiging hari si Kristo? Kailangan ipanganak na muli. Ngayon, bukas. Pero sabi ng Biblia, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Huwag mo nang pagtagalin. Paglabas mo dyan, hindi mo alam ang magaganap. Hindi mo alam. Ako po may kaibigan, kausap ko. Naalala ba niyo si Marina? Si Merlina? Kumakanta pa rito, You Light of My Life. Tatandaan niyo yan? Pagkatapos kumanta, anong kuha niyan? Father's Day? Mother's Day ba? Okay. Pagpunta ron, kumakain, ano nangyari? Natumba. Pagkatapos noon, dinala na sa ospital. Nakatulog na. Wala na. At ngayon, nasa piling na ng Panginoon. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Kaya kailangan ipanganak tayong muli sapagkat ang sabi, paano kung magkakaroon ng hari? Kailangan malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Tingnan niyo mabuti. Binabasa kong Revelation. Mga kapatid, ang lagi kong naalaala pag binabasa kong Revelation, sipin mo, yung nasa langit, pinanunood ang nangyayari dito sa earth. Ano po? Makikita natin yan. Habang yung mga paghihirap,
Nararanasan ng marami. Ito matindi. Revelation chapter 12, 11. Gusto na nilang mamatay. Hindi sila mamatay-matay sa hirap. Ngayon ang tao, ayaw mo nang mamatay. Sino ang gustong mamatay? Taas ang kamay. Wala. Di ba? Gusto mo na mamatay, Grace? Hindi naman, di ba? Okay. Walang magsasabi rito, gusto ko na po, pastor, mamatay. Magkasakit nga lang ng konti, nagpapadala sa ospital. Ayaw mamatay eh. Di ba? Pero sa panahong iyon, pakinggan niyo mabuti, sa panahong iyon, nanaisin mong mamatay. Hindi ka mamatay-matay. Sa hirap. Sino ang makakaranas nun? Mga taong hindi ipinanganak na muli. Mga taong hindi ginawang hari ang ating Panginoon. Sino yung gustong maging hari ang Panginoon? Taas ang kamay. Diba? Praise God. Alam niyo kung bakit? Kailangan po natin maging hari ang Panginoon. Kaya sinilang ang Pasko. Kaya sinilang si Kristo sa Pasko para ibalik ang kaharian ng Diyos. Kailangan po natin ito. At ito, kapag hari na natin ang Panginoon, ang pagsilang ng hari, ibalik ang karangalan sa Diyos. Palakpakan niya natin ang Diyos. Ibalik nga natin ang karangalan sa Panginoon. Napakahinang palakpak niyan. Diba? Ibig sabihin, yan ang karangalan. Wala tayong dapat parangalan sa lugar na kundi ang ating Panginoong Hesus. Nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala na parito kami upang sambahin siya. Isipin niyo yan? Mga tao nung isilang, wala ibinabalik ang karangalan sa Panginoon. Ito, hindi masama ang mag-celebrate ng Christmas. Hindi masama ang nakita niyo yung ating Christmas party? Napakasayang Christmas party. Ano po? Madalas tayo mag-Christmas party. Isa yun sa pinakamasaya. Alam niyo kung bakit? Kasi may nagsabog ng pera. Diba? Sana ulitin mamaya simbang gabi. Para lahat ng matatanda. Ha? Talagang lalo tayong masaya. Ibig sabihin, mga kapatid, pero masaya tayo, pero nawala ba yung tunay na meaning ng Christmas? Ano ang ginawa natin? Ibinalik natin ang papuri sa ating Panginoon. Pero ito, maraming Christmas party. Hindi ko maintindihan kung Christmas party o ballroom. Walang pinag-usapan. Walang nagsishare ng gospel. Bakit? May Christmas ba kung wala si Jesus? Napakaganda ng gayak. Pero alam lang, ipinanganak ang Kristo. Pero yung malalim na diwa noon, dapat ibalik ang karangalan sa ating Panginoon sapagkat kung wala ang Diyos, wala. Ang sabi po rito, tingnan niyo ha, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Tingnan niyo, lumapit sila, anong ginawa? Nagpatira pa, sinamba ang bata. Hindi sinamba si Maria, maliwanag po yan, sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan, inihandog sa kanya, ang dala nilang ginto, kamanyang, ano pa? Mera. Makikita natin, ibinabalik ang karangalan sa hari. Yung ginto, ibig sabihin, dalisay na ginto, inyahandog sa hari. Yung kamanyang, yung insenso, yung nakita po natin yan, yung mira, mabango, yung pong usok na yun, mabango yun eh. Okay, yung mira, mamahaling pabango, paghahanda doon sa kamatayan at pagburol sa ating Panginoon. Makita natin yung imbalsamo, nilalagay po yan. Makikita natin, ito po ay ginagawa nila bilang pagpaparangal sa Panginoon. Mga kapatid, siguro wala kang ginto ngayon. Wala ka rin kamanyang. Wala kang mira. Pero alam po ba ninyo, ang buhay natin ay higit pa sa ginto kung ibibigay mo sa Panginoon. Di ba? Buhay natin ito eh. May bibigay ka nga sa Lord, pero yung buhay mo naman, di maayos. Wala yan. Makikita po natin dito, yung ibalik ang karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng kabanalan. Ito, pakinggan nyo ito. Sa tuwing gumagawa ka ng kasalanan, hindi mo siya nabibigyan ng karangalan. Ayon sa Hebreo, chapter 6, verse 4. Muli mong ipinapako ang Panginoon. Kung di ako nagkakamali.
Muli mong ipinapako. Kaya ang kailangan po natin, bigyan ng ginto. Alam ba niyo si Maria? Si Maria, ibinalik ang karangalan sa Diyos. Tingnan po ninyo mabuti ito. Lucas chapter 1, 46 hanggang 55. Gusto ko sabayan niyo ako sa pagbasa, unawain po natin. Kasi ang akala po ng iba, ang mga Christian parang hindi kinikilala si Maria. Hindi po totoo yan. Si Maria po ay nasa Bible. At makikita mo natin, tinawag siyang mapalad ng salit-saling lahi sapagkat siya'y ginamit ng Diyos para maipanganak ang hari. Tingnan po ninyo, basahin natin lahat. Sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos. Sino ang tagapagligtas ni Maria? Ang Diyos. Sino po yon? Ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat nilingap niya ang kanyang ano? Ano ang tawag niya sa kanyang sarili? Abang alipin. At mula ngayon, sabayan niyo ako, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Lakasan niyo, bumasa tayo lahat. Dahil sa dakilang bagay na ginagawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa mabubuting kanilang trono. At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Pinalayas niyang niwala anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi. Anong ginawa ni Maria? Ibinalik ang karangalan sa ating Panginoon. Hindi sa kanya. Karangalan sa Diyos. Mapakaliwanag po itong darating na Paskong ito. Ibalik natin ang karangalan sapagkat sa Diyos, sapagkat ibinalik niya ang katuwiran, ibinalik niya ang kaharian, iniligtas tayo, binigyan tayo ng kapayapaan, binigyan tayo ng pag-asa, at ang makapagbibigay lang niyan ay ang ating Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ibalik ang pagbibigay po ng ginto. Pakinggan nyo ito. Kamanyang, mira, papuri, ay pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Pagbibigay po yan. Siguro, kung wala tayong ginto, kamanyang at mira, na maibibigay, ang pinakamainam na maibibigay natin sa Diyos ay ang ating buhay na puno sarili, na puno ng kabanalan. Handang mamatay kay Kristo. Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2, 19 and 20, sabi diyan, sabi ni Pablo, ako'y namatay na kasama ni Kristo sa krus. Ako'y namatay na kasama ni Kristo sa krus. At kung ako man ay buhay ngayon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ulitin nga natin yan. Ako'y namatay ng kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Tama sa katabi mo, handa ka bang mamatay kay Jesus? Handa ka bang mamatay? Lakasan ninyo. Serious. Handa ka bang mamatay kay Jesus? Ha? Suglungan mo ng ganito. Suglungan mo ng ganito. Suglungan mo ng ganito. Handa ka na bang mamatay kay Jesus? Ang tagal naman. Ang tagal naman. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na sana. Ang ibig sabihin, kay patay kay Jesus. Makalalakad lang po tayo kapag tayo namatay ng kasama ng Panginoon. Dito po ako magwawakas. Yan nyo. Kung kilala po nyo si Paul Yonggi-tsu sa Korea, pinakamalaking iglesia, di ba, Ate Marina? Milyon ang miyembro niyan. Okay. Hindi po sila naging 1,000,000 miyembro nang gano-gano lang. Maraming namatay sa kanila dahil kay Jesus. Handa talagang mag-share ng gospel, handang ibigay ang buhay. Nung nagpapagawa na sila ng church, nagpagawa po sila ng malaking church, hindi pa po ako napupunta rito, pero ito'y nababasa na natin. Okay. Nagpagawa sila ng church,
walang pera ang iglesia. Wala. Pero dahil ang tao, naunawaan nila na sila'y namatay na sa Panginoon. Naunawaan nila ang pinakamahalagay Panginoon. Akala ko po hindi totoo to. Akala ko exaggerated po itong kwentong ito. Marami sa kanila nagbenta ng bahay. Ibinigay sa iglesia. Patay na kay Kristo eh. Nakapagpagawa sila ng church. Alam nyo, ito matindi. Extreme talaga to. Yung ibang nagbenta ng bahay, kaya ang tawag sa kanila, loko-loko. Tumira sa ilalim ng tulay. Isipin nyo, kalalim yan. Pero ito po, pagkatapos ng ilang taon, yung lahat ng nagbenta ng bahay na yan, binigyan uli ng Diyos ng bahay at ibinalig pa sa malalaking bahay dahil sa Panginoon. Nakita po natin yan. Okay, ito. Meron isang matanda, lumapit kay Paul. Pastor Paul, wala po akong maibebenta. Wala po akong pera, wala akong kayamanan. Pero ito lang po, lumapit siyang gano'n. No? Ito pong buhay kong ito, handa ko po itong ibigay kay Kristo. Handa po akong mamatay kay Kristo. Siya ngayon ay tuhod ng iglesia, prayer warrior. Siya ang tagapanalangin. Dahil po sa matandang iyon, marami ang na-challenge na manalangin, kaya lumaki itong iglesyang ito dahil sa katapatan ng ating Panginoon. Sino ang handang mamatay kay Kristo? Taas ang kamay. Sino handang magbenta ng bahay kay Kristo? Taas ang kamay. Talaga hindi kasali yan. Hindi kasali yan. Ano? Hindi kasali yan. Alam niyo mga kapatid, hindi po ito exaggerated. Nangyari po ito. Naalala ba ninyo yung kwento ko, tiga Mindoro? Ano po, Foursquare Church, isang janitor, nag-challenge yung pastor. Sabi niya, kailangan natin magpagawa ng church. Malaki na tayo eh. Wala tayong church. Ang naka-challenge doon sa maraming tao, isang janitor. Nung po ikinukwento sa akin yun, pastor mismo yung kausap ko, kami nila Pastor Paps, talagang, sabi ko, iba talaga. Binenta yung bahay. Akala ko nga, itong mga kwentong ito, mga kwan lang eh. Kwentong kutsero. Pero mismo yung janitor, binenta yung bahay. Ayaw ng pastor. Sabi ng pastor, saan ka titira? Basta po pastor, gusto ko ibigay yung bahay ko sa Panginoon. Handa po ako mamatay kay Kristo. Alam nyo, kapipilit ng janitor. Pinenta. Nabalitaan dito sa Amerika yun eh. Sila po mga Foursquare. No? Marami po rito niyan. Foursquare Church. Ano po? Pagkatapos po niyan, ginawa nung member dito sa Amerika, binili yung bahay. Binili yung bahay. Yung pinagbilan ng bahay, binigay sa pastor. Inumpisahan yung church. Maraming na-challenge. Pambira, itong janitor na ito, nagbenta ng bahay para maraming nagbigay, nakapagpagawa ng church. Alam niyo? Yung mayaman dito sa Amerika na bimili ng bahay, ibinalik uli doon sa janitor. Okay, binili ko na yung bahay ko, regalo ko itong bahay na ito sa iyo. Tumira din siya doon. Ha? Parang nararamdaman ko ng maraming magbebenta ng bahay dito. Ha? Kwento lang ito. Ha? Pero totoong kwento. Ang gusto ko lamang po mangyari ngayon, huwag ng bahay. Huwag ng bahay. Sarili mo na lamang. Ibigay mo sa Panginoon. Handa akong mamatay sa ating Panginoon. Tayo lahat ay tumayo, tayo manalangin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Nais ko lamang pong